Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Good morning po, Dr. Yi. Aga po, Ma'am Tuesday, tsaka Sir Christian, tsaka sa lahat ng nakikinig sa atin, happy Sunday po. Maaraw na ng konti sa wakas. Ayun nga. At may pasok na may bukas. pasok. Pero nagkaka-drizzle ng konti, umaambon-ambon na ulit. Kaya Kasi nga. nararamdaman yata niyang Lunes, kaya nga ang joke online ngayon, pag weekend, nakikisabay yung araw. Tapos May pakikisama. pag pasok na, nakikisabay yung ulan. Oo. Kaya Pero nga. Doc, yan, binabanggit ng Pag-asa, mukhang may Uulan bagyo. na naman, Super ngayong typhoon, linggo. matabagat. Kaya nga. Talagang mga weekdays ang hinahabol ng ating mga bagyo, ano? Kaya nga. Speaking of, Mamo. Speaking of bagyo, Dr. G, sabi ko kay Christian kanina, ako bilang magulang, mas gusto ko yung face-to-face classes Of course, kaysa yung of course. naka-online yung mga bata. Dahil sinasample ko nga yung anak ko, Dr. G, online class sila. Almost 3 weeks na online class dahil Yeah. na nag-uulan. Opo. Pagka online kasi, naobserbahan ko, Dr. Yi, kahit na halimbawa alas 7 yung klase nila, yung simula, nakahiga pa yung bata, mag-online lang, magpapa-attendance, abay nakakatulugan na naman. Pati ang professor, late kung pumasok, maririnig mo mamaya pang mga alas 8 ang pasok doon sa online nila. Kaya mas gusto ko yung face-to-face, Dr. Ye, mas maraming natututunan ang bata. Paano ba dapat natin ano bang dapat na hakbang para dito sa mga class suspension na ito? Do alam naman nating may mga bagyo na kailangan talagang isuspindi ang klase. Yan din po yung na-observe. Opo, yan din po yung na-observe natin na wala talagang kapalit ang face-to-face learning ng mga bata pagdating sa pagkatuto. Talagang ito yung pinaka-effective way of learning. Kaya sinasabi nga namin lagi, we need to protect instructional time. Kailangan yung mga araw na pag-aaral ng mga bata, talagang nasisave po natin yun. Kaya nga po sinasabi natin, while safety of the children is extremely important and is paramount, we need to save learning days kung kaya natin. Kung pwedeng granular yung suspension, para kung may mga probinsya naman kung saan hindi lahat ng munisipyo naapektuhan ng baha at ulan, baka pwedeng tumuloy sila sa pag-aaral. Hindi yung blanket lagi ang suspensions po na. Parang ganun na nga yung inihintay na rekomendasyon ng Malacanang galing sa Department of Education Parang ganun yung ilalatag ng DepEd. Yun nga lang ipipresenta muna nila kay Presidente. Oo. Doki, sa EDCOM, halos isang taon na po namin itong tinrabaho with them also, kasama ng DILG, DSWD, DOST. So marami na pong nagtulong-tulungan para gawin yung polisiya na ito. So sana po ay maipresenta na at ma-approve ng Pangulo at the soonest possible time yung amendment ng Executive Order 66 Series of 2012. Ano yung specific, ano yung magiging basehan nung pagsuspinde ng klase base doon sa suwestyon ng inyong grupo o sa EDCOM, Doki? Opo, kasi ang sinasabi natin dito, 'di ba ang automatic suspension sa nakaraang policy ng executive order ay signal number 2 lamang. Pero simula 2012, marami nang nagbago. Meron ng red rainfall warning, may yellow rainfall warning. Tapos minsan pag heat index, ano bang 40 ba? 42, 45 degree ang dahilan ng pag-suspend. So, katrabaho natin diyan ng FIVOX, DOST, Pag-asa para alamin kailan ba siya automatic. Para pag automatic siya, nakakasunod talaga lahat ng mga mayors, lahat ng mga paaralan, alam na yun talaga ang guidance. Pero pag hindi umaabot noon, dapat hindi naman blanket na bigla-bigla. Kasi minsan po, pag masyado nang mainit, masyado nang umulan, talagang grabe na yung pressure sa social media, cancel na. So, ang sinasabi natin dito, pwedeng mag-cancel, pero dapat may consultation kasama ng mga agencies na yung katulad ng Pag-asa, FIVOX, DOST, dapat kasama sila sa datos na titingnan at kailangan may consultation ang mga paaralan bago mag-suspend. Doki, ano ba yung epekto nung mga kanselasyon ng klase doon sa pag-aaral ng ating mga mag-aaral? Naku, sobrang laki po. Nakita nga natin sa nakaraang 2 taon, minsan 30, 40, 50 days ang nawawala sa isang school year na 180 days lamang. So parang isang buong quarter kang hindi pumasok. Ibig sabihin, paano mo matututunan yung lahat ng leksyon sa loob ng isang buong quarter na yon? Kahit habulin natin yon, hindi natin kayang habulin yun ng bigla-bigla. So kailangan po talaga sa atin maging ready tayo pagdating sa ganito. Kaya sinasabi po namin, mahalaga na may learning continuity plan. Dapat may mga materials ang mga bata sa bahay para pag nag-suspend, ready ang materyales sa buong quarter para pag kailangan matuto sa bahay, gawin yon. At ikatlo, kailangan mag-ingat tayo kasi magkaiba ito para sa mga bata at mas matatandang mga estudyante. Yung older students,
may have the capacity or readiness to learn on their own. Pero pag Kaya, mga kinder to grade 3 yan, mahihirapan talaga yan kasi nag-aaral pa yan magbasa, nag-aaral pa tutulungan yan ng magulang ng dapat. basics. Kaya Opo, lang pero may yung mga pasok ang magulang kasi, magulang. exactly, may pasok yung mga magulang, hindi rin naman nila kaya laging gampanan yun. So dapat talaga tayo, very specific yung iba't ibang intervention natin base sa edad at grade level ng mga bata. Doki, napansin ko no mga nakalipas na linggo, nakalipas na araw, ang suspension lagi ay face-to-face classes lang. Meron daw online o asynchronous mode. Sapat ba yung asynchronous para mapalitan, mapunuan yung face-to-face classes na nawala sa araw na yun? Opo, hindi siya perfecto, pero at least meron kang naisasalba. Pero ang sinasabi nga po namin, hindi dahil nakalagay sa Facebook art card ay asynchronous classes shift, ibig sabihin lahat ng bata talagang nakakapag-aral at natututo. Kaya mahalaga, unang-una, ang pinropose po namin doon sa amended executive order na sana ay ma-approve, dapat may monitoring and evaluation ang DepEd. Anong mga asynchronous models ang gumagana at hindi, para yung mga hindi, itigil yun. At yung mga gumagana, yun yung palawakin. Ikalawa, pagbalik dapat ng mga estudyante sa paaralan, dapat may assessment. Alin yung mga leksyon na natutunan, alin yung hindi, para yung mga hindi talagang ihahabol pa rin ng teacher, babalikan. Kasi po pag walang assessment, hindi natin pwedeng i-assume na okay na, laktaw na sa susunod na lesson. Hindi po pwedeng ganun. Dapat may assessment talaga. Kasi Mamu, Doki, may nakikita ko mga comments sa social media. Nako, face-to-face lang yung kinansela, bumabagyo na nga. Wala na ngang internet, wala na ngang... Hindi ba kayo, parang ayaw din naman. Yun naman ang hindi din tama. Hindi rin po tama yun. In fact, sa DepEd order ngayon, meron na silang hinto, hinay, hinga, hayo. Ibig sabihin po nun, may mga pagkakataon na talagang kailangan suspended lahat, kahit klase na face-to-face or asynchronous. Kasi binabaha na nga yung bahay, inaabot na ng tubig, paano mo sasabihing mag-asynchronous, no? So dapat meron din tayong pag-uunawa na safety comes first. So pag talagang kailangang itigil para talaga ang makatutok muna sa kaligtasan ng kanilang mga tahanan at pamilya, dapat po tigil talaga, pati asynchronous. Ayan, dyan papasok yung sinasabi niyo, Dr. G, na by locality yung suspension ng klase. Kasi alam nung LGU kung aling mga lugar sa kanila ang binabaha, walang kuryente, o yung ganon. Kaya do yung sa ibang lugar naman po pwede, walang baha. So pwede silang tumuloy ng klase. Exactly. So wag lahatin, no? Kasi pag blanket ng blanket, talagang minsan sa ibang lugar, bahagya namang umulan pero suspended din. Sayang naman yung opportunity. Pero Doki, ano yung posisyon ng EDCOM doon sa mga paaralan? Kasi ginagamit din minsan na evacuation centers tuwing may bagyo. So wala rin choice talaga kung hindi papasukin yung mga estudyante. Paano natin susolusyonan yun? Alam niyo po, may batas na nga laban dyan na nagsasabi na dapat school should be used as the last resort. Pero nakikita po natin, libo-libong mga paaralan, lalo na sa Region 4A, so Calabarzon area, tsaka mas karamihan po talaga nasa Luzon, nagiging evacuation center. Ang challenge po natin dito, ang evacuation center po, hindi naman during may bagyo lang, tapos doon lang ginagamit. Minsan nagtatagal po yun kasi habang nagre-rehabilitate pa, nag-aayos pa ng mga tahanan, talagang suspended yun, tsaka talagang lahat ng estudyante apektado. So, sinasabi nga po natin, sundin natin yung batas, i-implement natin yung batas, at sino ba dapat ang maniniguro na sinusunod yun ng mga LGU, na sinubukan muna at hinanapan ng iba't ibang mga lugar na pwedeng gamitin bilang evacuation center bago gamitin bigla-bigla or palagi ang ating mga paaralan. So, siguro po mahalaga na DILG at DepEd ay talagang mag-ugnayan tungkol dito at masiguro na napoprotektahan natin yung mga paaralan, lalo na po sa Calabarzon na nakikita natin karamihan ng mga paaralan nandito yung ginagamit na evacuation centers. Ayan na naman, hahanapin natin sa mga government officials natin. Mayroon tayong Ligtas Pinoy Act na dapat sa panahong ito, dahil batas na yan, mayroon na tayong mga designated evacuation centers talaga, hindi yung mga eskwelahan. Pero nasaan ang evacuation centers? Nawawala pa rin, Dr. G. Yun nga po, tsaka ang question ko, sino ba ang nagsusuyod taon-taon na lahat ba ng LGU nakasunod na dito? Meron na ba? Yung hindi,
ano ang kanilang gagawin. 'Di ba? Kasi kung wala namang magbabantay, kung walang accountability, hindi masusunod ang batas, hindi po ba? So kailangan talaga, ang question ko, sino ang mananagot? Sino ang magsusubaybay? Nako, ang daming dapat trabahuhin dito sa ating Napakarami po. Tsaka sinasabi ko nga po nga na the data tells us and the scientists tell us, hindi naman maiibsan ang climate change dahil nga po sa mga kapabayaan ng maraming dekada pagdating sa kalikasan, talagang mag-i-intensify pa nga daw po ang init, ang ulan in the coming years. So talagang hindi natin to pwedeng i-shortcut or isipin na maiaayos or maiahon naman natin ito ng ganito-ganito. Kailangan talaga dapat pagplanuhan, paghandaan. Naka-factor in na yun doon sa Dahil mga... yung init halos araw-araw na, Doki, parang nagiging normal. Oo nga po Talaga. Tsaka sabi nga nila dahil El Nino tayo ngayon, na aasahan natin sa susunod na mga buwan, iba naman yung tipo ng kalamidad. weather na, oo nga po, na haharapin natin. Kaya nga dapat talaga readiness. Ikaw na. Abante lang kami konti, Doki, tungkol naman doon sa mga natatalang school violence, itong mga nakalipas na linggo at buwan. Ano yung posisyon ng EDCOM2 at ano yung nakikita nyo dito sa nangyayaring mga karahasan sa paaralan, Doki? Nakakalungkot po, no? Kung naaalala po ninyo, last year, nireport namin yung findings ng EDCOM that the Philippines is the bullying capital of the world. Na yung pinakamataas ng kaso ng bullying sa buong mundo, makikita natin sa Pilipinas. Sa grade 5, sa grade 10, ganun ang sagot ng mga bata na hindi sila, pakiramdam nila, hindi sila ligtas sa paaralan. Sinasabi nga namin, kung ang mga bata, pakiramdam, hindi sila safe, paano sila magtututok sa pag-aaral nila? Kaya hindi po hiwalay yung pag-aaral o yung literacy crisis at learning crisis natin sa safety challenge na hinaharap ng mga estudyante. Kaya yung mga nangyayaring school violence ngayon, nakikita natin ito na ang resulta ng bullying at hindi pagiging ligtas ng ating mga paaralan. Kaya kailangan po talaga, sinasabi namin, even though cure is important and after incidents may suporta, prevention is the best solution. Kasi kailangan po talaga, bago pa man magkaroon ng ganitong mga karahasan or pangyayari sa ating paaralan, sana naagapan na natin sa pamamagitan ng pagkita sa mga bata kung sino ba dyan yung mukhang may pinagdadaanan, sino yung biglang nag-a-absent, sino yung biglang tatahimik, para talagang meron tayong parang early warning system para yung support na bibigay natin on time. Kasi po, kung after lang ng after, kahit, yes, we understand, mahalaga yung metal detectors, etc. para may safety talaga, no? Pero to begin with talaga, it's also figuring out sino ba yung mga bata na may tendency of perhaps thinking of these things, having or going through stuff and therefore will retaliate. So kailangan talaga yung psychosocial support for students tsaka yung formation sa ating mga paaralan, talagang yun yung tutukan. Kasi at the root of it, doon talaga siya mareresolba. Parang ang nangyayari na nga lang ngayon, Dr. G, reactionary tayo. Kung kailan nangyari na, tsaka mo palang gagawan ng evaluation yung mga bata, magpapatupad ng additional security, tapos na, nangyari na. Yun na nga po Pero sa totoo din, syempre, pag may pangyayari, kailangan biglang lahat magre-responda. Pero pag tinignan niyo po yung history na kasaysayan ng ating education system, talagang natutukan po natin ang ating public school system na ang iniisip lang natin is mostly pagtuturo. Kaya nga po pag nakita natin dyan, ang schools po natin, puro teachers lang yan. Wala yung non-teaching personnel. Sa isang paaralan, hindi ka lang na dyan para magtuto, pero para maghubog ng karakter at konsensya ng mga kabataan. So sinasabi nga natin, siguro panahon na, ito na yung hudyat na dapat seryosohin natin, hindi lamang yung academics, pero also yung formation ng mga bata, yung value system nila, kung ano ba yung mga ini-instill natin na mga mahalaga at dapat hindi gawin, na siguruhin natin, buo yun also pagka-graduate. Hindi lamang puro academics at pagbabasa. Buti nga, binalik na yata yung GMRC, di ba? Values formation na subject, Dr. G. Opo, batas na yon. Yes po. Yes po, batas na rin yun. Batas na. Doki, sa panig ng EDCOM, bukod doon sa mga GMRC at iba pang mga curriculum ng mga mag-aaral, meron bang nakikita ang EDCOM na dapat gawing pagbabago sa mga programa sa loob ng paaralan bukod doon niya sa mga tinuturo ng mga teachers sila para makatulong doon sa kanilang development?
Yung low-hanging fruit po natin is yung ma-designate na yung mga learning information officer tsaka school counselor associate sa lahat ng paaralan. Kasi po, yan, nakadaan na yung pondo, may polisiya na, gagawin na lang para siguro po talaga makadagdag ng taong talagang susubaybay sa mga bata. Kasi yung mga guro po natin talagang masyado ng maraming trabaho. Sana po yung class advisors, for example, ma-exempt na from all administrative and non-teaching tasks para talagang yung oras nila nakalaan sa pagtutok sa mga estudyante sa kanilang homeroom. Tapos po sana, yung yung school counselor associates, guidance counselors, mapunan na yung 10,000 na naunang nailaang pondo. Tapos po, yung learning information officer ma-designate na. At kailangan po talaga seryosohin natin na may ganitong mga tao. Kasi nakita po natin sa pag-aaral, pinakamataas ang bullying sa mga lugar kung saan masyadong maraming estudyante at kokonti yung mga adults na teachers na kayang sumubaybay. So kailangan talaga natin maglaan ng tamang bilang ng mga personnel na pwede talagang umagapay sa ating mga mag-aaral. Habol ko lang, Mamo. May 10,000 na dapat i-hire no na mga Guidance counsel, associates. counselors or associates. Sa may datos ba ang EDCOM kung ilan talaga yung kakulangan o ilan talaga yung kailangan ng ating mga paaralan para mabantayan yung at meron makikinig doon sa mga hinaing ng mga kabataan na Doki? Yung kasi po we have 47,000 schools, no? So pinaka-basic na po diyan ay 47,000 yung kailangan natin. Per Ibig sabihin school. kailangan pa ng pondo na 37,000 more school counselor associates. Pero ang ideal din diyan para po sa amin 1:500 na hindi po bababa sa 1:500 students. Kasi isipin mo naman kung iisa ka tapos 7,000 yung estudyante, hindi mo rin kayang suportahan. So dapat po hindi talaga kaya, no? So simulain lamang yung SCAs na tig-iisa per school, pero dapat pondohan talaga, suportahan na akma sa bilang ng dami ng estudyante. Okay. So yan lang muna sa ngayon, Dr. Yi. Sa susunod po ulit, wag po kayo madadala. Thank you. Thank you, ma'am. Pasensya na sa internet. Parang Okay nilolo ko yung internet ng konti. Pero thank you so much. Thank you, and happy Doki. Sunday. Salamat po Salamat sa po. pagtutok sa edukasyon. Mabuhay po ang Salamat EDCOM. po.